Pangalan, Jeloy Concepcion. Trabaho, photographer. Hello sa inyong lahat, kamusta? Ayun, bali ngayong araw, pag-uusapan natin, no, ikikwento ko lang lahat ng cameras na nagamit ko sa loob ng 15 years, no, ng pagiging isang photographer. So, susubukan ko talagang maalala lahat, no. Wala akong notes, wala akong kahit anong kodigo ngayon, pero ayun, susubukan ko maalala lahat kasi nga marami nagtatanong kung Kuya Jeloy, okay ba tong camera na to? At ayun, feeling ko pinakamabisang paraan para medyo masagot ko yun is ipaliwanag ko o ikwento ko yung mga camera na nagamit ko, no, sa loob ng 15 years. Ayun, tapos magpapakita na rin ako ng mga images habang pinapaliwanag kung ano yung naging epekto ng camera na yun sa photography ko, no. Yun, para hindi rin puro mukha ko lang makikita nyo habang nagsasalita. So, magpapakita ko ng mga images mula dun sa mga camera na kinikwento ko. Okay, game? Ayun, so ang unang-unang camera na nagkaroon ako ay yung Nikon D90 na may kasamang kit lens na 18 to 105. So, may zoom na siya, no? Yun, wala pa akong idea kung ano yung photography niyan dahil para lang yan sa subject namin na photography sa nung college, no, sa UST. Required kasi, so bumili kami. Eh nung naisip namin, dahil 3 years to pay yung camera na to, naisip namin bago namin siya mabayaran ng buo ay nakatapos na rin ako ng college, no. So naisip namin kung sakali bumili na lang ng professional na camera. So yung D90 na yun yung professional na camera. Entry level siya sa mga pro, parang ganon. Parang, hindi ko alam check nyo, pero ayun pala, bali yung mga sasabihin kong camera dito, baka mga discontinued na. So, hanapin nyo na lang sa internet kung ano yung mga equivalent nilang camera ngayon. Anyway, ayun, yung una kong ginamit, Nikon D90. Diyan ko rin unang nakunan yung picture na nagsabi sa akin, no, nagpa-realize sa akin na gusto ko maging photographer, no? So, ito yung image na yan. Papakita ko sa inyo. Kaya naisip ko kasi na, okay, so pwede palang makunan mo yung image na talagang ini-imagine ng utak mo, no? Kapag ginawan mo ng paraan, pwede mo pala yun makunan. So, yun, nagustuhan ko yung thrill na yun, tsaka yun nga yung idea ng pagkikwento na gamit ay isang picture lang, no? So, ayan, bali yung Nikon D90, dyan na rin ako natuto na nag-umpisa na mag-demand sa sarili ko na kailangan ko ng mga prime lens. Yung first camera mo, doon ka matututo kung ano yung gusto mong camera or kung ano yung ayaw mo sa mga camera. Pero dahil nga mahal yung mga automatic na lente, ang ginagamit ko lang niyan is yung mga lumang lens ng Nikon, no. Naghahanap ako sa Quiapo, bumibili ako ng mga 50 yung pinakauna mong mabibili dahil yun yung pinakamurang prime lens. Tapos gamit yung camera na yan, doon na rin ako nakaipon ng iba't ibang images, no, na gusto ko nung panahon na yan, no, which is more on street photography. Yun nga, pupunta ako ng mga event, no, ng mga kunyari yung Sinaculo sa Pampanga, EDSA anniversary, yung mga libreng event na pwede mo mapuntahan kahit wala kang press ID, no. Pero yung tono ng photography ko niyan papunta na doon sa mga bandang siguro journalism, documentary. Yun nga, na-try na rin namin sa school yung mga food photography, fashion photography. Hindi ko sila gusto nung panahon na yun. Mas drawn ako sa mga tao, documentary or
street photography, no? Basta may mga tao, parang yun yung gusto ko yung panahon na yan. So yun yung unang camera, yun yung nagbibigay sa'yo ng idea kung ano ba yung gusto mo talaga, no? Ano yung gusto mo sa camera, ano yung ayaw mo sa camera. So, yun yung nangyari sa akin. Bali, yun nga, no? Gamit yung Nikon D90, nakaipon ako ng images. So, nakapasok ako sa isang documentary program sa Storyline. Gamit yung mga images na yun. Siyempre, papakita mo sa interview. Parang intern ako nun. So, nakita nila yon. Siguro may nakita silang potential kaya tinanggap ako ni Patricia Evangelista. So, yung pangalawang camera naman na ginamit ko is Canon 60D. Hindi yung 6D 60D. So, ang nangyari dyan, bali, naluma kasi yung Nikon D90 at yung boss ko, no, binigyan niya ako ng Canon 60D, no? Dahil yung Canon 60D, meron na rin siyang video. Maganda yung video niya. Actually, parang may 60 frames, parang ganyan. So, yun yung unang selling point, no? Kaya yun yung binili niya. Ako, wala naman akong control kung ano yung makukuha ko, no? Sinurprise lang sa akin. So, yung main niya is yung video dahil nga documentary na yung napasukan ko na landas. At yun yung una kong trabaho na nagbi-video ko ng mga documentary, no? Yung camera na yan ay isa sa pinakamatagal na camera na gamit ko. No, ang dami kong nakuhaan dyan na mga paborito ko na images, no? So, ayan, papakita ko sa inyo yung mga images na yan dito, no, sa video. Check nyo. Hindi ko na mapapaliwanag isa-isa pero papakita ko na lang para makita nyo yung quality or Basta i-search nyo yung equivalent ng mga camera na to ngayong taon, no? Para magka-idea kayo kung anong gusto nyo. So, yung 60D na rin ang nakasama ko, no, sa lahat ng travel nung panahon na yan, no? Nagpunta ako ng Cambodia, Hanoi, Ho Chi Minh, ano pa ba? Basta kung saan ako napadpad niyan sa Pilipinas, Mount Pulag, sa Benguet, sa Sulu. So, yan yung dala ko. Malaki siya masyado para sa isang travel camera, no? Para sa akin. So, yung panahon na yan, doon naman ako naghanap ng mas maliit na camera. Yun, sa susunod na camera na ginamit ko, yung Fuji X-T1. So, yung Fuji X-T1 naman, siya, parang mirrorless na siya, pero maliit lang, no? Maliit siya, tapos napapalitan pa rin yung lente. Alam mo yun, kahit saan nadadala mo siya, para kami dalang film camera, no? Kasi magaan, tapos maliit. Marami rin ako nakunan dyan na naging mahalagang parte, no, ng karir ko. Diyan ko nakuhaan yung series ng Manila Golden Gaze, yung Reyna de las Flores. Tapos nadala ko talaga siya sa travel. Yun nga, magaan. So, yung maleta mo, yung bag mo, hindi mabigat. Tahimik din siya, no? Kasi wala na siyang salamin. So, yung tunog ng shutter is na lang. Kumbaga, parang digital na tunog na lang. Ayan, nagamit ko rin siya sa street photography dahil nga medyo siya, stealth, no? So, parang dala mo lang siya sa dito mo, tapos kuha kang ganyan. Pwede ka nang maglakad ulit, no? So, hindi siya yung parang kitang-kita ka na naglalakad na may malaking camera. Ang naging issue ko naman sa kanya is hindi siya full frame, no? Medyo naghahanap na ako niya ng full frame kasi nakikita ko yung pictures ng mga kasabayan ko na naka full frame. Parang sa isip ko, parang kailangan ko niya na, parang ganun. So, and sumakto, ayun, yung kaibigan ko, si Jerry Cruz, best friend ko, meron siyang 5D Mark II nung panahon na yan. So, nasusubukan ko na yung 5D Mark II na yun, no? Gamit yung lente niya na 24-70. So, naalala ko yun kasi minsan pinapahiram niya sa akin kapag nga meron akong mga editorial shoot. Ayun, so kaya naman yung next na naging camera ko ay full frame na, no? 5D Mark II. 5D Mark II din. At ang maganda doon, galing yun kay Jeric. So, yun yung camera niya na hinihiram ko. Siguro nagkaroon yata siya ng 5D Mark III. Pinahiram niya na sa akin, no? Parang pahiram na bigay kasi hanggang ngayon nasa akin pa rin, eh. Ang lente ko lang nun is 50mm, no? Na Canon, yung pinaka-basic na prime lens ng Canon. So, parang nanibago ako, no? Parang medyo maluwag yung 50mm sa akin nun. So, ito yung mga images, no? Ang dami yan.
Yan na, nakaipon ako niyan. Bumili ako ng sarili kong prime lens na 35mm no, na Sigma. Yung Sigma Art Lens, no, 1.4mm. 1.4 na aperture. So, yung camera naman na yan ay yan, sobrang daming projects na ginamit ko yung camera na yan, no. Kasama yung yan, mga pictures ko kay Bea sa pamilya namin. Ang dami kong kinunan sa 5D Mark II na yan ni Jeric, no. At actually, kung magkakaroon ako ng isang camera, pipiliin ko 5D Mark II. Yung 5D Mark II na yan kasi maganda yung kulay niya. Kakaiba eh. Mas gusto ko siya actually kahit nung nagkaroon na ako ng Mark IV na Canon na 5D. Parang mas gusto ko pa rin yung 5D Mark II. Yung 5D Mark II na yan na yung nadala ko hanggang dito sa Amerika. Ngayon, kasi nga ang plano ko dito, magtatrabaho, no, as a photographer pagdating. So, papakita lang ako ng mga images mula sa 5D Mark II na yan, no. Actually, madami akong nakunan dyan. Ayan, so yung 5D Mark II naman, ang issue lang dyan is luma na siya, no. Ang dami nang lumalabas na mga mas kaya sa low light or mas malaking quality ng image. So, syempre, kapag nag-improve ka rin naman, kung nagpo-progress yung career mo as photographer, nakakaipon ka, so pwede ka na ulit bumili. Para na rin makapagpahinga yung 5D Mark II ni Jerry, ay bumili ako ng 5D Mark IV dito na yan sa Amerika. Ayun, nagamit ko yan sa mga wedding, sa mga racket, no, sa mga editorial shoot, sa mga iba-ibang mga news outlet dito. Tsaka yun, yung mga racket ko dito, no, yung mga events, portraits. So, yan, ginamit ko yung 5D Mark IV na yan, no. So, ang naging main drive naman, kaya pinalitan ko yung 5D Mark IV. Ayun, nagkaroon ako ng mga medium format na mga film camera, no. At nakita ko, ang ganda talaga, ang laki ng kakaibahan ng quality ng medium format sa 35mm na film camera. Sakto, may lumabas na Fuji GFX na medium format na digital camera, no. Ayun, binenta ko yung 5D Mark II ko, Mark IV, at bumili ako nung Fuji GFX. Mas malaki yung sensor, mas maganda yung quality, no. And pag tinitignan ko, parang ganun nga, para siyang gusto ko kasi ma-achieve yung parang film na kuha. So, feeling ko naman pasok siya dun sa Fuji GFX, no. At hanggang ngayon, ito yung gamit ko ngayon, itong Fuji GFX, no. Malaki lang siya, mabigat, yun lang yung hindi maganda. Pero ganun kung gusto mo ng malaking sensor, sigurado malaki yung camera, no. Hanggang ngayon, yan yung gamit ko, no, sa weddings, sa portraits, or sa mga assignment kung saan ako dinadala. Ayun, yan yung pinaka-staple ko ngayon, itong Fuji GFX. Tapos, minsan nagre-rent ako ulit ng 5D Mark III pang pag-wedding kasi maraming kukuhanan at kailangan mabilis. Kasi itong Fuji, mabagal siya, no? Pero maganda siya sa portraits kasi parang, hindi ko alam, gusto ko yung look niya. Ayun nga, pasok din siya sa approach ko na mabagal, no, pagka nagpo-portrait ako. So, sumakto din siya sa akin. Kaya, hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya, no. So, ayun, yun yung mga digital cameras na nagamit ko, no. At ginagamit pa rin hanggang ngayon. Hindi naman siya marami, no, dahil hindi ako masyadong technical naman sa camera. Parang basta nakukunan niya yung gusto ko, yun pa rin yung gagamitin ko, no. Parang 5 lang yata beses ako nagpalit sa loob ng 15 years. So, pwede na. Ang rules ko lang, no, sa camera, kung 2 years to pay, dapat kahit madoble niya lang yung edad nila yun, no. Kahit 4 years, pwede na magpahinga ng gamit. Parang, yun yung rules ko. At sa mga ano naman, kung binili ko siya ng isang bilihan, ang rules ko lang doon is sana kahit 5 beses na maulit yung ginastos ko, no. Kumbaga, sana mabalik sa akin yun gamit yung camera na yun, no, sa mga project, sa mga commission, sa mga assignment. So, pag bumalik na yung parang times 5 nung pinambili ko,
Parang feeling ko, hindi naman kailangan palitan na agad, pero mag-quits na kami, no? So, ayun, bali, film cameras naman, no? So, unang-unang camera ko is nung college. Point and shoot siya, pero may lente. Meron siya nung parang, hindi na papalitan, siguro. Pero parang Yashica 35 something. Hanapin ko, pero ipapakita ko ngayon. Ayan. So, yung film camera na yan, wala pa akong idea sa film, no? Yung mga unang kuha doon is talagang pangit, no? Mga out of focus, mga... Wala lang, parang hindi ko alam kung ba't ko kinunan, no? Pero doon ko na rin naisip na parang gusto ko magkaroon ng film camera, pero may mirror, no? Yung SLR, parang ganun, SLR na style, yung may lente, tapos mapapalitan mo yung aperture, mapapalitan mo yung shutter speed. Nabili ko siya sa sa Facebook lang para mga 3,000. Ganun kamura yung mga film camera nun, no? Pentax K1000. Yan yung pinakauna kong film camera na hanggang ngayon masasuggest ko siya, no, sa lahat ng bata or sa lahat ng nag-uumpisa na film photographer. Kasi siya simple lang, yun lang siya. Napapalitan mo lahat. Ayun, siya, matibay. Tapos yung mga lente ng Pentax is sobrang talas din, no? So, yan yung una kong naging camera na film. No, ito, saan ko nadala yan. Ito yung mga papakita ko sa inyo, yung mga images na paborito ko na nakuna ng Pentax K1000, no? So, ang next camera na nagamit ko, next film camera na nagamit ko naman ay yung Fuji Sylvie 2.8. So, may nabili ako sa Philippines noon. Parang 3,000 ko lang din nabili. At nagulat ako kasi swerte na rin dahil ang dami ko nakikita na point and shoot na camera. Tapos yun yung nauna kong gamit. Na ang talas niya, no? 2.8. Tapos matalas yung lente niya. So, may flash. So, tapos may pa siya, parang may date pa, no? So, pasok siya sa gusto kong itsura. Magpakita ko sa inyo yung mga images na nakunan ko gamit yan. After naman yan, nung panahon na yan ay drawn din talaga ako sa portrait photography. At parang gusto ko mag-portrait, no, gamit ang film. Kasi natatry ko siya sa Pentax Pero nung nakakita ako ng mga portraits nila Jake Versosa gamit yung mga film na mga large format or medium format, parang naisip ko, parang gusto kong itry yun So, tinanong ko si Jake Versosa na kung meron siyang film camera na pwede ko hiramin. Tapos, sakto, ayun, pinahiraman niya ako ng TLR, no? Yun ang una kong medium format na film camera. Yung TLR na Yashica, ang pangalan, Yashica D. So, TLR is yung dalawa yung lente niya, tapos nakaganyan ka kapag nag-shoot, no? So, ayun, sobrang laking tulong, no, nung nagamit ko yung camera na yan para sa portraits. Tapos si Bea, nagdadala siya ng medium format na film, no? Dahil mahirap hanapin sa atin Pero yun, pag nagdadala siya, siguro isang pack, bali 5. So ko yun, na-stretch ko yun na matagal. Sobrang dami ko nakuha na portraits gamit yan. At ayun, gustong-gusto ko yung quality. Doon nag-umpisa yung parang bias ko sa medium format, no, pagdating sa portrait. So, yan, ito yung mga papakita ko sa inyo, yung mga nakunan ko dyan. Ayan, bali, maganda rin dyan sa mga TLR. Nakayuko ka, no? Kapag nag-shoot ka,
tapos yung subject mo nakatingin sa camera mo. So, feeling ko hindi siya naging super intimidating, no, sa subject mo kasi hindi kayo magkatinginan eh. Nakayuko ka tapos nakatingin sila sa camera mo. So parang mas nagiging sila at ease kapag pipicturean mo, hindi sila masyadong parang tight, no. Pagdating ko dito sa Amerika, may nakita akong camera sa bahay nila Bea, no, sa kapatid niya yon, yung Minolta SRT 101, parang ganyan. And yun ulit yung nagbalik sa akin sa film photography, no, kasi ang tagal ko na parang digital yung gamit dito eh, kasi nga yun mahal, tapos alis ka pa, process mo yung film mo, aantayin mo. So pero nung nakita ko yung camera na yun, parang naisip ko, sige nga, balikan ko nga ulit yung film photography. Sobrang dami kong nakunan sa early years dito sa Amerika, no? So napakahalaga rin na camera para sa akin yan. Doon din ako nag-umpisa maghanap ng film camera na 35mm na sa akin dito sa Amerika, no? So ayun, dahil nga tuwang-tuwa ako dun sa TLR na nakikita mo yung image, no? Hindi sa viewfinder, parang dun sa salamin. Nakakita ako ng film camera na 35mm na pwede mo gawin yun, no? Natatanggal yung taas niya, parang ganun. So yun yung naging next kong camera, Nikon F3. Actually yan, para siyang pro film camera, no, nung panahon niya. Gamit ng mga photojournalist, madalas photojournalist ang may gamit sa kanya, no, dahil hindi ko alam, dahil siguro matibay. Ayun, ang gusto ko naman sa Nikon F3, bukod doon, no, yung sa gimmick na natatanggal yung taas niya, tapos pwede mo siya gawing DLR. Ang nagustuhan ko sa kanya is yung mga lente ng Nikon, no, na napakarami, pwede mo magamit doon. So tsaka pogi talaga siyang camera, no. Pagka inisip ko nga ulit ngayon, ang ganda niya talaga tignan. So yun yung next ko naging camera, yung Nikon F3. So yun, after Nikon F3, naghanap ako ng point and shoot dito. So ang nahanap ko naman is itong Konica Big Mini, no. Na ayan, ang dami na, may mga tape na sa akin, no, pero gumagana pa rin to. Ito naman, gustong-gusto ko siya kasi ayan, no, sobrang nipis niya. Tapos pag inon mo, yan lang siya, yan lang yung tsura niya. At matalas naman siya pag tinignan mo yung images. Tapos malakas naman yung flash niya. Kaya nagustuhan ko to kasi maliit, no. Pwede mo lang nandito or nakasabit sa'yo. Tapos nasa bulsa mo, tapos pag pipicture ka, mabilis naman siya. Though hindi siya kasi bilis ng mga mamahalin talaga na point and shoot ko, tulad ng mga contacts, no, T2, yung mga yan. So next, ang susunod ko naman naging camera ay ayun, dahil nasira, no, yung Yashica D na pinahiram sa akin ni Jake. Sorry Jake, pinapapagawa ko yan, pero nasira yon. At nag-umpisa na rin ako mag-research ng mga magagandang medium format cameras na film. Kaya nakita ko tong Mamiya RB67 na isa siyang malaking camera. Full mechanical siya, no? Pwede mo alisin yung likod, tapos pwede mo palitan, tapos pwede basta siya, modular, no? Parang ganoon eh. Yan naman, isa sa mga pinaka naging paborito kong camera yan. Dahil sobrang ganda ng quality ng kuha niya. Matibay, sobrang tibay niya talaga. Kahit ano pa parang no? Parang siyang barko, parang ganun. So ito, ang dami kong nakunan na portraits gamit yan. So ito yun. Ang pinaka naging problema ko lang dyan is mabigat, no? Sobrang bigat niya kapag naglalakad ka. Ako, meron akong scoliosis, so hindi kami match made in heaven kasi yun nga, sumasakit yung likod ko habang naglalakad. Pero maganda dyan, pag dala mo siya, lagi kang may makakausap tungkol sa camera, no? Maganda siyang
panimula ng mga conversations, lalo na kung may gusto kang subject. Pag napansin niya yung camera mo, parang so mas madali na magtanong kung pwede kuhaan ng portrait yung mga tao, no? Yun yung gusto ko sa camera na yan. Kaso nga lang, yun nga, mabigat siya. Yan, binenta ko yan. And, ayun, nung binenta ko siya, binenta ko rin yung Nikon F3 ko. Parang, wala lang. Minsan ganun, di ba? Parang, ayoko na ng mga camera. Gusto ko na lang na isang point and shoot. Parang ganun. Tapos magbabalik na naman ulit yung parang gusto ko palat ulit ng camera. Parang ganun. Ayun, so after naman ng Mamiya RB67, bumili ako ng Canon na A1, no? So ito, hanggang ngayon gamit ko to. At hindi ko ina-expect na itong Canon A1 ay ang magiging paborito kong camera, no? So ito, paborito ko tong camera. Pati yung AE1 siguro, ganito rin naman 'yun. So, ang hindi lang maganda dito is hindi siya gagana pag walang baterya. So, kailangan marami kang baong baterya. Pero, hindi ko alam. Gustong-gusto ko siya. Sobrang tawag dito. Nag-align yung gusto kong itsura ng picture sa mga sa quality ng itsura ng photo niya. Hindi naman super high quality yung talas, no? Hindi rin pangit. So, hindi ko alam. Trip ko talaga siya hanggang ngayon. So, papakita ko muna sa inyo pala. Ito, yan yung mga images na nakunan ko sa Canon A1. So, ito, habang meron akong Canon A1, medyo nahuhumaling ako sa rangefinder at yun nga, napadpad ako sa Leica rabbit hole, no? May rabbit hole din yan. So, kakaiba rin yung kultura nun, no? Sobrang curious ako kung ano ba yan, bakit pa gusto ng mga tao yung Leica. Ano ba yan, anong trip nila dyan. Kasi parang hype na hype yung brand eh. Tapos, lagi ko na siya nakikita sa mga kaibigan ko nun ng mga photographer. Meron sila nun. So, parang ba't kaya? Parang ganun. So, ayun, nagtanong lang ako. May kaibigan ako, nagtanong ako, men, pwede ko ba hiramin yan? Parang 1 week lang. Para matesting ko lang kung ano yung itsura niya, kung bakit maganda siya. So, meron siyang extra na Leica M3. So, ito yung Leica M3 na yun. No? So, nung ginagamit ko, no, dun ko nalaman na, okay, kaya pala siya gusto ng mga tao. Kasi madali siya gamitin. Sobrang basic nung machine. Pero sobrang ganda ng quality. Kasi yung mga lente na ginagamit niya is magagandang quality, no? So, matalas siya, maliit, tapos tahimik siya. No? Pagka narinig mo minsan nga hindi mo na maririnig kung nauna na ba o hindi. After 2 weeks yata, sabi ko, men, ang ganda. Susoli ko na to, maghahanap ako ng ganito. Pero nagsabi siya, sige, gusto mo, bilhin mo na lang, no? So, binenta niya sa akin yan ng sobrang presyong kaibigan, no? Kaya, salamat, Alapan, no? Salamat sa'yo. Dahil, yan, hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin, no? Isa to sa pinakagusto ko sa M-series ng Leica dahil sobrang liwanag ng, ng viewfinder, no? Ang laki. No? Pero ang lang dito, ang di ko gusto is wala siyang 28mm na frame size dito sa mata mo. No? Kasi sa rangefinder, hindi mo na mababago yun kahit ano pa yung lente mo. Kahit zoom, yun pa rin yung nakikita mo. So, may mga paraan naman, nilalagyan nila ng merong mga viewfinder na kinakabit para sa 28. Pero, hindi, naghanap pa rin ako ng ng mas kailangan ko na camera. So ayun, dahil nga itong Leica M3, hindi ko siya malagyan ng 28mm, no? Na gusto kong, kasi yun yung gusto kong focal length, no? Kasi parang ang 28 is parang sinasama mo yung audience mo kung nasan ka, no? Kung ano yung nakikita mo, kung ano yung mga detalye, nasasama doon dahil wide siya. So, yun yung hinanap ko. So, nagkaroon kami ng project at nagkaroon yun ng budget na pwede kang mag-rent, no? So, ayun, nag-rent ako ng Leica M6 tsaka ng Mamiya 6, no? Para doon sa project na yun.
At nung nagamit ko yung Leica M6 ng 2 weeks, nagustuhan ko talaga siya na parang gusto ko yun Kasi bukod sa wide siya na version nito, ay meron na siyang sariling light meter no, sa loob. So anong nangyari, pag uwi ko, after nung project, yung kung saan ako nag-rent, sabi niya sa akin, bilhin mo na lang to. So ayun, bali naging part nung sinuweldo ko galing sa project na yun, pinambili ko nung Leica M6. Maganda sa Leica M6, matibay, maganda siya tignan, maganda yung quality, accurate yung light meter. Kahit mahal siya, makakasiguro ka rin na basta ingatan mo siya, mabilis mo lang din siya mabibenta, no? Ng same price or kung gusto mo taasan mo pa, pero ganun. Pero nga, ayun, binenta ko na siya, no? Binenta ko siya nung last week lang, no? May video na nung last date namin ng Leica M6. So, siguro next week yun. Or next week. Pero yun, yung Leica M6, isa siya sa pinaka-paborito ko rin na camera para sa akin. Masyado siyang perfecto para sa akin, no? Yun nga, so, masyado siyang maganda para sa akin. So, kaya ko siya binenta. Parang na-miss ko yung itsura ng mga images ko dati na parang mas raw or mas, alam mo yun, mas low quality. Hindi naman low quality, pero mas, yun nga, raw, gritty. So, kaya binenta ko yung camera na yun. Pero, yun yung naging camera ko ng matagal, no? Yun yung naging setup ko, yung point and shoot. Itong Konica Big Mini na point and shoot. Tapos, kung gusto ko ng SLR na napapalitan ng lente, kasi marami akong lente ng Canon na film. So, itong A1, hindi ko siya, kinip ko siya. Tapos, yun nga, yung Leica M6, no? So medyo na ano siya, natenga tong Leica M3. Pero ngayon, magagamit ko na siya ulit dahil binenta ko na nga yung Leica M6. So, kaya habang yan, papakita lang ako ng mga images sa inyo galing sa Leica M6. So, yun yung setup ko ngayon. Ang tanging digital camera ko lang is yung Fuji GFX. So, ayun lang, no? Yun yung mga nagamit ko na digital cameras at film cameras. Bali, yun nga, gusto ko lang ikwento sa inyo, no? Dahil hindi ako mapagsalita para sa ibang camera. Pero para lang sa mga nagamit ko. So, ayun, bali, yun na nga yung mga nagamit ko, no, na cameras, film at saka digital cameras. So, ano bang conclusion, no? Bali, ako, masasabi ko lang, kung ano magandang unang camera, ay kung ano yung camera na pwede mo mabili. Or kung ano yung magkakaroon ka. Minsan, di mo makakontrol kung ano yung unang camera mo eh. So, kasi yung unang camera mo, yun din yung magtuturo sa'yo kung ano yung gusto mo talagang makunan, no? Kasi maghahanap ka ng camera na gusto mo kapag nakatesting ka na, nakatest ka na ng unang camera, no? Halimbawa, ito yung una mong camera, pero parang gusto ko ng zoom, na may zoom lens. So, alam mo yun, maghahanap ka, no, ng camera na gusto mo. At yung una mong camera, yun yung magtuturo sa'yo kung ano yung mga gusto mo at ayaw mo, no? Parang relationship din, no? Kung ano yung gusto mo at ayaw mo sa isang tao, di ba? Malalaman mo siya kapag nagkaroon ka muna na relasyon, di ba? So, wag niyo masyado isipin kung ano yung dapat, no? Siguro ang mapapayo ko lang, halimbawa, kung sa film, kung gusto niyo lang ng camera na madadala niyo kahit saan, tapos mapipicturean nyo yung mga kaibigan nyo, nagsasaya, at alam mo yun, yung araw-araw lang na buhay kahit saan. So, siguro bumili kayo ng point and shoot na camera. At ayun, siguraduhin nyo lang na gumagana at yung alamin nyo kung ano yung focus niya, no? Kasi sa mga point and shoot, madalas malalaman mo lang kung naka-focus siya kapag halimbawa, ito, umiilaw yung likod dito. May nakikita kang ilaw na parang pag nagbi-blink siya, ibig sabihin yata hindi pa focus. So, ayun, pag-aralan nyo rin yun, no? Ayun, kung gusto nyo lang ng ganun,
na makakasama nyo kahit saan, makakakuha ng mga memories na mabilisan lang. Yun, bili kayo ng point and shoot. Pero kung ang gusto nyo talaga ay matutunan nyo kung paano gumagana yung camera, no? At gusto nyo makontrol lahat ng aspeto niya, ay subukan nyo bumili ng mga film camera na ito yung SLR, yung mga malalaro-laro nyo yung mga botones niya, no? Or yung mapapalitan nyo yung aperture o kung ano-ano pa. So yun lang, no? Sinasabi nila hindi daw mahalaga ba yung camera sa images? Oo, no? Kung makakapili ka, oo, mahalaga siya. Pero kung nyari, wala ka talagang magamit, yun lang. Pwede na rin yun, pwede pa rin yun. Magagawan mo yun ng paraan. Pero mas dadali lahat kapag yun, meron kang choice kung anong camera. No? So, para sa akin, kailangan alam mo yung kukuhaan mo, no? Alam mo yung gusto mo. Kasi kunyari, gusto mo mag-shoot ng sports. So, hindi ka pwede doon, mabagal na hindi pwedeng, kailangan naka-zoom ka doon kasi hindi ka naman pwedeng katabi ka nila nagbabasketball eh. No? So, galing ka sa malayo, kailangan naka-zoom ka. So, basta lang sa umpisa, no? Kung ano yung camera na magamit nyo, kilalanin nyo siya, alamin nyo yung yung advantage or disadvantage or kung ano yung kalakasan, strength niya at weakness ng camera na yon. Tapos ayun, dun nyo na rin malalaman kung ano yung gusto nyo, no? So, ayan, habang tumatagal kayo sa photography, I'm sure mag-iiba-iba yung mga gusto nyo na quality or itsura ng images, mag-iiba-iba yan. So, huwag nyo masyado isipin muna yun. Huwag nyo masyado isipin yun. Ang isipin nyo lang yun nga, no? Kung ano yung hawak nyo, kung ano yung magkaroon kayo na umpisa, kilalanin nyo yung camera na yun. Yeah, parang yun lang naman muna ngayon, no? Salamat at pasensya na kayo dahil medyo late, no? Dahil ang dami kong trabaho nung last week at na-busy na rin. Tapos anniversary pa namin ni Bea. So, yun, nag-date lang kami. So, tinamad ako mag-edit, no? Pero ito ngayon, nagawa ko na itong episode na to. Salamat sa mga nanonood at yun, sinusubukan ko na weekly, no? Para kahit papaano meron siyang consistency. So ayun lang. Salamat sa inyong lahat. Sana may napulot kayo dito. Kung ano man, may natutunan kayo. At ayun, comment lang kayo dyan kung anong camera nyo, kung gusto nyo ba o ano. Kung may mga tanong kayo, comment kayo dyan sa baba. Tapos, ayun, kita ulit tayo next video. So, yeah, kita-kits. Salamat ulit sa inyo. Okay, bye!